Hello mga friendship, good evening. Friendship, mayroon tayong kwento naman sa totoong buhay. Friendship, mayroon akong nakilala na dalawang magkakapatid, taga TS Cruz sila. Pero mayroon silang tita dyan na nakatira dyan, 3 palapag yung bahay nila. Sila naman taga Masbate. Gusto lang nila magtrabaho dito sa Maynila. Yun, nakilala ko si Tata. Babae yun, si Tata. Tapos si Tintin, babae rin, dalaga. Puro dalaga silang dalawa. Yun. Ngayon, si Tata may trabaho sa malapit sa Lianas. Ngayon, pinasok niya si Tintin, yung kapatid niya. Na doon siya nagtatrabaho si Tintin sa sa Muntinlupa Market. Sa palengke ng Alabang. Ang sila, ang mga paninda nila, mga dry fish, pusit, danggit, dilis, tuyo. Yan ang mga paninda ni Tintin. Ngayon, nagsikap siya, nag-ipon, tapos kumuha siya ng nagre-rent siya ng pwesto. Yan, nagtitinda siya sa sarili na niyang pwesto doon sa bagong gawa na Central Market ng Alabang, Muntinlupa. Ngayon, ang upa niya 5,000. Yun. Tapos tumaas na naman yung ang rent hanggang 12,000 na naman. Parang nahirapan tuloy ang friend natin na magbayad ng ganon, yung si Tintin, yung friendship ko na babae. Ngayon, patuloy ang niya business sa dried fish. Ngayon, mayroon siyang nakilala na binata daw, pero siya, security guard. Yun. Nagkakilala sila habang tumatagal, nagkaroon sila ng relationship. Yun. Siguro, umabot ng mga 1 year, 2 years ang kanilang relationship. Tapos, nung panay chat sila. Yun, yung security guard kumukuha ng mga product, mga paninda niya, mga tuyo, pusit, danggit, tinitinda niya sa yung security guard siya nag-work sa sa mga condo, sa mga building na mga condo unit. Siya ang security guard. Yun, nagbibenta din siya ng tuyo sa mga kasamahan niya. Kumukuha siya kay Tintin dahil may relationship naman silang dalawa. Ngayon, habang nagchat-chat silang dalawa, mayroong nagchat sa kanyang babae kay Tintin. Ang sabi daw, asawa daw siya ng security guard. May anak sila. Yun. Noong nalaman ni Tintin na ganyan ang pangyayari, parang nasaktan siya. Siyempre dalaga, tapos yung nagliligaw pala sa kanya may asawa. Kaya mahirap mag-move on siya. Siguro nag-break silang dalawa. Pipistok sila about sa kanilang situation, kung magpatuloy pa ba sila o hindi na.
Ngayon, nagka-decision silang dalawa na mag-break up. Yun. Kasi may pamilya yung lalaki, security guard. Ngayon, hindi nagtagal, medyo nanghihina ang katawan ni Tintin. Tapos, siguro, deep inside, nasasaktan siya. Tapos, parang siguro hindi niya makayanan yung mga pangyayari, na stress, yan. Hanggang nagkasakit siya, hindi na siya maka sa mga paninda niya kasi parang dinibdib siguro niya yung pagka nangyari sa kanilang dalawa, yung security guard. Ngayon, umano siya sa mga pinapunta ni Tintin yung mga kapatid niya dito sa Maynila, yung kapatid niyang lalaki, para magbantay sa mga pwesto nila na dried fish section sa pwesto. Kasi parang nanghina si Tintin, parang siya, sabi daw nagpapacheck siya sa sa doktor, mayroon daw siyang tumor. Kaya yon, inano siya, check up, tapos under medicine siya, pinagamot siya ng mga ng yung tawag na mga herbal yan. Tapos nung lumalala na yung condition ni Tintin, dinala siya sa General Hospital ng Maynila sa PGX. Noong pandemic nga takot nga si Tintin sa takot siya sa bakuna. Yan, hindi naman sila pabakuna noong pandemic. Matakotin talaga siya pag may mga sa katawan, injection, lalo na pag operation. Inoperahan siya doon sa siguro hindi niya makayanan yung opera sa kanya. Matakotin kasi yun, kaya parang siguro sobrang kaba niya, hindi na siya nakayanan na na siya, bumitaw na siya, hindi na siya parang wala na talaga siya, nanghina na siya. Oo. Kaya yun, nalagutan ng buhay si Tintin. Kaya kawawa yung ating kaibigan si Tintin. Ngayon, ang desisyon ng pamilya, i-cremate siya kasi siguro kulang sa pinansyal yun. Ngayon, na-cremate siya, dinala siya sa sa kanilang lugar sa Masbate. Kaya yun ang nangyari kay Tintin. Imbis nagsipag siya para makapunta ng Maynila, nagtatrabaho, nahantong tuloy sa walang kabuluhan yung buhay niya, na siya parang hindi naagapan yung sakit niya. Dapat yung siguro nung ginamot siya ng kung ano-anong ginamot lang, hindi siguro tugma yung ginagamit nilang gamot kay Tintin. Kaya yun, hindi na-cured yung sakit niya. Kaya yun, mabait si Tintin, madali mo malapitan, siya. Oo. Pwede kang sa tindahan niya, pwede kang lumapit, tapos na pagkakilala ka na mangungutang ka, yung bukas ng bayad, madali mo siyang maunawain siya, maawa. Kaso lang yung nangungutang hindi nagbabayad, yung iba may tumakas, ganun. Kaya yun, bahala na ang Panginoon sa kanila. Na namayapa na si Tintin, kaya
Pero ako, honest ako sa kanya. Minsan nakakautang ako sa kanya, binabayaran ko kaagad sa kanya. Wala akong ano sa kanya kasi friendship ko yun. Oo. Thank you very much mga friendship. Ano siya, from Masbate siya. Yun. Yung cremation niya na ano, katawan niya, dinala na lang nila doon sa mga kapatid niya doon sa ano, mga magulang niya, dinala niya doon sa ano, sa Masbate. Thank you very much mga friendship. Sana mayroon tayong ano, matutunan sa istorya na true to life story. Kailangan tayo, mag-ingat tayo bawat kilos. Dapat kumain tayo ng tama. Tsaka ano, wag natin pabayaan ang sarili natin. Thank you very much guys.